Ang lupit talaga ng masilko dito sa bayan ng Katayngan. Ayan o guys. Tingnan nyo naman yung oras. Mag-aalas 11 na. Ayan o. Oh, yan. Mag-aalas 11 na. Wala pa rin kuryente. Wala man lang abiso sa atin na paalala ba, advisory na mga sir, mga ma'am, bukas po wala tayong kuryente. No, kasi may ginagawang poste. Di ba mga ganun ano, mga ganung sistema. Di ba parang ano lang 'yan, para teacher lang 'yan at estudyante. Sinasabi ng teacher na, children, bukas wala tayong pasok. Balik kayo sa susunod na araw. Kaya, siyempre, alam na ng children na walang pasok kinaumagahan, kaya hindi papasok. Dapat ganun din yung gawin nyo. Yan, ganun din yung gawin nyo, masilko. Ipaalam nyo sa taong bayan na bukas o 2 araw wala tayong kuryente. Yan. Ipaalam nyo, hindi yung magugulat na lang yung taong bayan. Bakit walang kuryente? Bakit ganito yung serbisyo ng masilko sa atin, di ba? Kasi kami guys, pag nagbabayad kami, buo yung bayad namin sa inyo. Yan. Kahit palpak na yung serbisyo nyo, di ba? Buo yung binabayad namin sa inyo, kahit palpak na yung serbisyo nyo. Oh? Kailangan lang naman sana namin mag-text brigade kayo sa taong bayan o kaya on air nyo kasi meron naman tayong radio, di ba? Pwede nyo ipaalam dun sa mga DJ na on air naman na bukas wala tayong kuryente para alam ng taong bayan. Oh? No, mag-aalas 11 na. Alas 11 na ng magtatanghali na mamaya. Oh. Tapos wala pa rin tayong kuryente. Oh. Ayan o, kita nyo, may narinig tayo, may nagtatanong o. Ano, may ilaw na ba dyan sa inyo? Sa inyo dyan, may ilaw na? Ha? May ilaw na ba sa inyo? Kasi kung wala pa, pare-parehas tayo, wala ilaw. Ano na yan? Ano na masilko? Ha? Ayusin nyo naman yung serbisyo nyo. Pwede sana, magpaalam kayo mga datingan bang ganito mahal naming kababayan na mga mas batinyo. Wala po tayong kuryente bukas kasi po ang taas ng bilihin ng isda ngayon. Wala po tayong kuryente bukas kasi po walang awas ang nawasa. Wala po tayong kuryente bukas kasi po napakataas ng bigas ngayon. At least guys, naintindihan namin, no? Yan, naintindihan namin dahil nag-text kayo sa amin. Yan, di ba? Mga ganyang eksena dapat, hindi yung basta nyo na lang, okay lang yan, brownout natin 2 araw. Okay lang yan. Ngayong araw, kalahati lang yung supply natin ng kuryente. Tigkuro kalahati. Kaya ang nangyayari, yung serbisyo nyo sa isang buwan, kalahati lang. 15 days lang yung binibigay yung serbisyo, tapos yung 15 days, puro brownout out. Pero, pag oras ng bayadan, sa loob ng isang buwan, yun ang binabayaran namin. Di ba? Tama ba kami o mali kayo? Real talk tayo. Kasi yung pangit na ng serbisyo nyo. Simulat tumira ako dito sa bayan ng Katayngan, patay sindi na yung kuryente. Ayoko sana magsalita Ayoko sana magsalita. Kaya lang, nakaupansin kayo sa akin. Nakaupansin yung binibigay nyo. Yan. Imbis na nag-iisip ako kung ano yung dapat kong gawin, yung mga lakad ko ngayon, inaabala nyo dahil sa serbisyo nyo. No? Kaya guys, eto guys, mga kapwa ko mas bati nyo, kung sino mang makapanood nitong vlog natin, i-share nyo. Huwag yung 1, 2, 3, 4, 5 lang yung magsishare. Lahat na nakapanood nito, i-share nyo guys, kasi nila makikita itong vlog natin kung hindi nyo i-share. At ang kagandahan pa guys, pag marami ang nag-share nito, makakarating to kay Idol Rapi Tulpo, no?
Hindi lang, pati sa ating presidente at sa ating vice president. Para naman mapansin itong serbisyo ng Masilco dito sa Masbate. Kasi ang pangit talaga, ang pangit. Kung taga Masbate ka, alam mo yan. Alam mo yung issue ng Masilco dito sa Masbate. Ayan. Ako wala akong galit sa Masilco. Yung serbisyo nyo lang, yun lang ang ikinaiinis ko kasi mahirap matulog na walang electric fan. Yan. Diba? Kanya naman. Ang pangit kasi ng serbisyo nyo. Yan. Kaya guys, i-share nyo. Yan. Kung pwede nga, pag-share nyo, captionan nyo. Yan. Lagay kayo ng caption dyan. Napashare naman ng video na to kasi ang pangit ng serbisyo ng Masilco. Yan. Mga ganyang eksena. Okay lang sana, maintindihan natin kung mag-text brigade sila o kaya mag-advisory, no? Na mahal naming mga kapwa Masbateño. Bukas po wala tayong kuryente dahil po sa ang taas po ng bilihin ng bigas ngayon. Yan. Wala po tayong kuryente bukas kasi walang awas ngayon ang nawasa. Oh. Mga ganong sina sana, at least maintindihan natin, di ba? Oh. Ano lang, respeto lang guys. Respeto lang sa taong bayan. Hindi nyo ba tinatanong yung taong bayan kung okay ba sila? Ha? Okay ba sila guys? Ha? Okay? Okay ba sila? Dapat ganoon kasi walang magsasalita guys kung okay yung tao. Walang magsasalita kung okay yung serbisyo nyo. Ang problema, hindi okay. Hindi okay. Hindi okay. Yan. Kaya, tapik-tapikin nyo naman yung mga kasamahan nyo dyan. Baka na-stroke na. Baka lang naman panay upo lang dyan sa opisina nyo. O kaya naman panay kain lang. Yan. Tapik-tapikin nyo. Oy boss, galaw-galaw naman. Baka may stroke ka. Yung taong bayan, nagre-reklamo na. Ha? Dapat mga ganun. Galaw-galaw kayo dyan. Ha? Kung pwede umikot kayo kung ano na nangyayari sa taong bayan dahil sa serbisyo nyo. Ang pangit na ng serbisyo nyo. Ngayon, ayan lumabas ako. Panay, nagtatanungan na dyan sa labas. Ano nangyari sa kuryente? Bakit hanggang ngayon wala pang kuryente? Anong oras na wala pa rin kuryente? Masilco, respeto naman. Paalam nyo naman kung ano yung mga activity nyo dyan. Ha? Kasi ang pangit yung ginagawa nyo. Porke ba walang nagsasalita? Porke ba walang pumupuna sa trabaho nyo? Okay na. Okay lang yan, hindi nagrereklamo ang taong bayan. Ha? Ang hirap sa inyo. Tapos ano pa yung sabi ng taong bayan? Pagkatapos daw ng bayaran, yung serbisyo nyo, ayan na, mag-uumpisa na naman. Pag malapit na daw guys yung bayaran, yung kuryente, tuloy-tuloy. Yan. Pero pagkatapos na daw ng bayaran, eto, nga. Sa taong bayan yan guys ha. Sa taong bayan. Yung sabi nila. Sa akin lang naman, respeto lang. Kung ano sana yung mga activity na ginagawa nyo dyan, ipaalam nyo sa taong bayan para naman hindi kami magulat kung bakit brand out, kung bakit walang kuryente. Di ba? Yan. Kaya tuloy yung taong bayan, naguguluhan sa serbisyo nyo. Kasi ang ganda ng buo yung binabayad namin sa inyo, tapos yung serbisyo nyo, ang pangit. Ang pangit. Tapos ngayon, magugulat na lang kayo. Uy, si Dudski, nagbablog. Yung Masilco yung content. Tanungin nyo yung sarili nyo kung bakit Masilco yung content ko ngayon. Tanungin nyo. Kasi kayo mismo din ang makakasagot niyan. Kayo din makakasagot niyan guys. No? Kayo makakasagot kung bakit kayo yung topic natin. Mahirap matulog. Kagabi, panay ko limbag. Hindi ko alam kung saan ako sisiksik.
Naghahanap ako ng hangin na pwede maanuhan. Andun na nga ako sa labas natulog kagabi. Oh, pero napuyat pa ako. Tapos hindi kayo nahihiya din yan sa mga estudyante, no? Inaabala nyo yung pag-aaral nila. Oh, imbis na may assignment sila, hindi nila matapos. Dahil sa serbisyo nyong hindi maganda. Kaya guys, pa-share nyo itong video na to. Yan. Kung sino ba yung nakakita nitong video na to, i-share nyo. I-share nyo lahat guys. Para makarating kay Idol Rapi Tulfo. Huwag yung 1, 2, 3, 4, 5 ang pag-share. I-share nyo lahat. Yan. Kung umabot man yan ng 1,000 pag-share, okay yun. Para makarating kay Idol Rapi Tulfo. Para ma-actionan itong serbisyo ng Masilco dito sa atin. Kasi kung hindi tayo magsasalita, walang mangyayari dito. Mahirap matulog guys na walang electric fan. Ayan. Kaya kayo, i-share nyo yung video na to at mag-comment na rin kayo kung ano yung gusto nyo ipaabot sa serbisyo ng Masilco. Ayan. Pero ito lang masasabi ko. Ang pangit na serbisyo ng Masilco. Kung hindi nyo naman kaya gampanan yung trabaho nyo sa taong bayan, guys, magbalot-balot na kayo. Para naman, para naman mapalitan ng bago. No? Kasi hindi nyo na kaya serbisyo nun eh. Tapos, tinutuloy nyo pa. Mas maganda yan, umalis na kayo. Para naman may pumalit ng bago. Yan. Ganun lang. Mainis na kayo kung mainis kayo. Pero real talk. No? Real talk. Tama itong sinasabi ng taong bayan. Ang pangit na serbisyo nyo. Oh. Yan guys. I-share nyo itong video na to. I-share nyo. Yan. Captionan nyo. Bahala kayo kung ano yung mga caption na gamitin nyo. Yan. Basta i-share nyo itong video na to para ma-actionan itong serbisyo ng Masilco na napakapangit.